Pamilyar ba kayo sa mga Japanese General Army? No? So, karamihan dyan ay hindi pamilyar sa mga general. No? Pero, ang kwento na ito ay hindi tungkol sa isang general, kundi tungkol sa isang taong iniwan ng general para bantayan yung mga yaman na itinago nila. So, itong tao na to ay volunteer na siya ang magbabantay dyan sa area na yan. So, dun sa napuntahan ko, dun sa bundok na yun, ay bawat bundok ay may nagbabantay. No? Mayroon palang ganun. So, bawat bundok dun ay mayroon silang live pointer kung tawagin. No? Sila yung mga Japanese Army na kabilang sa mga intelligence. No? Sila yung mga pinagkakatiwalaan ng emperor para bantayan yung mga yaman na itinago nila sa Pilipinas. So, ito mga kakuha, no? Matagal ko nang alam ito. Ngayon ko lang sinabi sa inyo para naman yung iba dyan ay magbago ang pananaw nila sa paghunting. So, yung mga iniwan dun sa area na yun, sa napuntahan ko, ay naglagay sila ng mga tanda. Yun ang tinatawag nating sign, marker, sa ating mga treasure hunter. Pero sa kanila, sila ang gumawa nun para naman matandaan nila kung saan yung mga inilagay nila. So, hindi lang pala iisa ang nilagay nila mga kuha. So, maliban dun sa pinakamalaki nilang nilagay, gumawa silang mga malalalim na mga tunnel. Yung mga cave, ginawa nilang tunnel. No? So, cave sa pagpasok mo, pero pagbaba mo ay isang tunnel pala. Doon nila nilalagay yung marami. So, maliban doon pala mga kakuha, ay ikinalat pa yung mga small deposit. No? Sa isang bundok na yun, napuntahan ko, sa pag-research ko ay halos 100 siguro na libing ang inilagay na mga maliliit, no? Small deposit. No? Tapos, kung saan naman sila nanirahan, andun naman yung mga medium or large. Pero mayroon talaga silang area na pinaglagyan na kung saan andun yung pinakamalaking deposito na nilagay nila. So, hindi ko na papahabain ang kakadaldal ko dito. So, tingnan natin kung sino yung tao na yun at kung ano nga ba talagang binabantayan niya. So, itong tao na to ay may pamilya sa Japan at dito sa Pilipinas. So, sinakripisyo niya ang kanyang sarili na iwanan ang pamilya niya at di umuwi dun sa kanila. At nag-asawa dito sa Pilipinas para mapanindigan niya ang pagiging Pilipino niya. Pero dahil sa nagkasakit siya, nalaman ng isang doktor na siya ay hindi Pilipino dahil sa dugo. So, itong kwento na to ay napakaganda. Alamin natin yung mukha niya at kung sino yung anak niya. At ipapakita din natin dyan nakakuha na sa isang sapa ay nandun lang pala sila naglalagay ng mga small deposit, no? Para magkaroon lang kayo ng idea. So yun ay nakuhanan na at nakita ng mga treasure hunter. So hindi lang siguro isa, dalawa, siguro mga 3 yun, pero isa lang ipapakita ko sa inyo kasi yung dalawa ay medyo malabo na yung pagkuhanan nila. So ito mga kuha, ito si General Subo, ang iniwang tao dun sa napuntahan ko. Ayos.
Video na kog mga 15 seconds. Mo ni subo di ay pagkapo na gido. Ako na yan. Namatay na siya. Oo. Naon siya nagsakit? Patay na sa katagulang ko. Pila na edad na? 15 seconds. 14, 15. Si General Subo. Siya yung iniwan ng isang general na magbantay dun sa area. So maliban sa pamilya niya dun sa Japan, ay nagkaroon din siya ng pamilya dito sa Pilipinas. So panoorin natin yung pag-interview namin sa anak niya. So para lang din silang Pilipino, yun nga lang ay matatangkad sila. At yung nanay nila ay isang nitibo. Pero lumalabas talaga yung lugong Hapon sa kanila. Lalo na ngayon sa mga henerasyon. So yan si General Subo ay mayroon niyang tattoo na mapa sa katawan niya. Pag naliligo daw yan ay hindi nagtatanggal ng damit. Kapag may nakakita sa kanya, tumatakbo yan. Yun ang kwento. So, yan ay hindi ko sabi-sabi lang. Yan ay nag-research ako doon. So, mapapanood din nyo sa susunod yung pag-research ko dyan sa area na yan. So, ito muna yung kwento para maintindihan nyo yung mga ginagawa ko. So, dyan sa area na yan ay siguro mga 6 lang siguro yung nakuha na small deposit. Hindi niya sinabi sa mga anak niya kung saan yung mga treasure dahil sa 100% yung pagtitiwala niya sa kanilang emperor. Ibinigay niya kahit sa kabilang buhay ay naniniwala siya doon sa emperor niya. So kahit mga anak niya hindi niya sinabihan kung saan yung mga treasure. So may mga marker and sign dyan. So yung mga treasure hunter lang yung nakakabasa. So ginagawa nila yun, nilalagay nila yun para tandaan yung mga nilagay nila. So yung area na yan ay pwede ka naman maghanap dun. Pero kailangan mong kumuha ng permiso. Pero dun ka lang sa mga small deposit. Sa mga big, medium, large, wala ka ng karapatan doon. At wag mo nang kukunin dahil napakalalim. Cave yan, tapos bababa ka pa siguro mga 200 feet, 300 feet. So hindi maaabot ng tao. Sa init ng lugar na yan, ay halos parang hindi na tinutubuan ng mga halaman. So yung area na yan ay pwede nyo rin mapuntahan yan. No, pwede nyo ring magtanong-tanong kayo doon. Open naman yan. Pero yun nga lang, kailangan nyo yan ng mga connection. So yan si General Subo, ang tagapagbantay o goalkeeper ng area na yan. Sa isang bundok pero marami pang bundok yan. So maraming Hapon dyan na nagbabantay din. So sila, pagka nagkita-kita siguro, nagsisigawan sila, oh, yan dito ako, pumunta kami rito, inuman tayo, gano'n. So, isang bundok, isang tao na iniwan ng mga Japanese army, ng mga general. Yan yung mga taong intelligence na pinagkakatiwalaan nila. No, die hard sa kanilang emperor. So, panoorin natin yung interview natin dun sa anak niya. No, kasi may anak siya dyan. Ayos. Pag-i-play. Hatakashi Wo. Hatakashi Wo. Kanya ang apelyido, ang katong pangalan siya yung mama, unsa daw? Ang pangalan niya sa kuan, kung wala pa siya mamatay, Biro. Ang pangalan sa iyang mama. Biro. Ngayon ako, basi Biro siya kyumad. Ano ko siya dili daw ilayo Japan mo nang ang kuan niya kuha Japan City Japan City Tokyo siguro daw to sa Tokyo natanong mga milyon. So ayan mga kakuha, no,
taga Tokyo pa pala to si Subu, yung tatay ng na-interview nilang tao. So yung tao na yan ay makakausap niyo din. Kung kayo naman na mag-research doon, makakausap niyo yung tao na yan. Pero magdala naman kayo ng pangtulong. Kasi magsasaka lang yan. Mahirap din sila. So, mga kakuha, yan si Subu ay isa yung Hapon o isang intelligence na nilagay dyan para lang bantayan yung mga gito na inilibing ng kanilang mga general. So, marami yan sa mga hindi naniniwala ng treasure yan, no? Sa mga nagmamarunong na akala mo ay hindi dumaan sa World War II yung Pilipinas. Ay, sorry kayo kasi mayroon talagang evidence, live pointer pa, no? Sila ay buhay at nagkaanak dito sa Pilipinas. So, ang sabi nila naubos sila yung treasure dito. Mali po. Dahil kaya sila naglagay dito sa Pilipinas ng mga live pointer kasi yun ang mga tagapagbantay. Kapag babalik sila dito, yung mga kukuha, yung sa government siguro, yun na yung mga taong hanapin nila. Sa isang area, kung saan sila nakalagay, kung saan sila nakatira, yun din yung area na andun lang din yung mga treasure. So, yun mga kuha. Ito, panoorin nyo yung isang area na kung saan ay nakuha na. So, talagang nagpunta kami dyan para tingnan yung nakuha na at yung sign na binago nila. Ayos. Ito, no? So, dito sa dinadaanan namin, may dalawang butas. Yan. At saka ito. So, ang pagkakamali lang na nagbutas ay hindi nila chinik yan. So, nakuhanan yan, mga kakuha. Kung nakikita nyo, yung parang may box na yan, dyan nakuha sa ilalim ng bato na yun. So, lalapitan natin yan. So, yung sign, yan lang ang sign mga kuha. So, lapitan natin. Pero ang forma ito mga kuha ay ito yung limestone, no? Yung dadaanan nila. Parang ano to parang sinadya, no? Taytayan, ayan. So, tingnan natin yung nakuhanan. So, ito yun mga kuha, no? So, dito lang, binalbag yan, no? Tapos dito lang. Ayan. Diyan nakuha. No? So, paliguan dito. Kalino ng tubig. Ayos. Sa ganing istorya gani diha? Sa istorya diha? Ingat ko bagi. Pabahal sila diri sa Ya. Ya pagdauman gipa tapi sila. Gidalita gilimnon, kubog. Mao ni gitiran nila dire. So ang duha gisugo diha sa duha ka bangag. Diyan gihubog. Ang kato nang subo nila mao na nagtira dire. Dire. Ang gitabakan mo inupakan. So ayun mga kakuha, no, bali yung financer ay kumuha ng digger ng mga taga rito. So pinaghukay sila dyan, no, at doon tingnan natin yung hukay nila. Ayan.
Yan yung hukay. Malalalim yan. Oh. Ayan. Tapos nilasing sila, binigyan ng alak, nilasing, pinahinto, yun pala doon kinuha yung item. Ayun o. So, tingnan natin yung pagkakuha. Binalbag ko, binalbag yan, binalbag, at dun pala kinuha yung item. Yung nagko-courting box pa yan. So yung dalawa nalasing, tapos sumibat na yung financer. So yun ang kwento sa lugar na to. Ano yung sign? Ito. Yan lang. Parang dinadaanan na ng tubig. So pinag-testing sila dito sa malamang. Tinesting. Tapos kung wala, lipat dito. So ilang metros to? 2 metros. Lipat dito. Pero yun pala, doon yung item. Nakakuha. Ayos. So ayun mga kakuha, no, yun yung nilakad namin ng halos 30 minutes to 45 minutes siguro para mapuntahan yung area na yan. So inikot namin, pinalikan namin. So yun yung napagkuhanan mga kakuha. So nandiyan lang pala sila naglalagay sa mga sapa-sapa, sa mga baguhan dyan, no? Sa mga sapa-sapa din nyo, sa mga dagat, sa seashore, yung tabing dagat, sa pools, mga small deposit. May mga sign yan. So kung kaya mag-treasure ay kailangan nyo ng sign, kasi naglalagay talaga sila ng tanda. So hanggang doon na lang muna ang kwento. Abangan ninyong sunod na kwento ko niyan, yung nasa area na ako. So shout out dyan kay Richie, no? Isa ring descendant ng Hapon. Kay Dave, kay Yoyong. Si Dave, isang mabait na tao yan. And very welcome tayo sa kanila, no? Kay Untoy, Unyot, diba? Tony, no? 3 pangalan, no? 5 pangalan siguro niya. Untoy, Unyot, Tony, Iton, isa, 4 pangalan na pala. So bibigyan pa natin sa pang 5 pangalan. So nagpapasalamat ako sa inyo, nasamahan niyo ako, lalo na kay Sir Dan, supportive, napakabait, sa misis niya, sa uncle ko dyan, no? Dyan sa area niya may uncle pala ako dyan. Ngayon ko lang din nalaman. So napunta ko sila. Ang sasarap ng mga isda dyan sa area niya, bluefin, blue marlin pala, yellowfin, ginagawang tuna. Yan ang sasarap ng isda dyan. So dito nagtatapos ang ating videos, mga kuha. So abangan ninyo sa susunod na mga vlog ko yung doon ako sa area. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa akin sa aming mga ginagawa, at sana hindi kayo magsawang sumuporta. Please like and subscribe sa YouTube ni Kuya Ceci. Napakabait. So ito ang inyong Kuya Ceci. Magandang hapon.